Nag-Yugyugan Festival. Kasi sabi daw nung ibang mga pasensya na kayo, mahaba speech ko. Kasi madalang tayong magkaharapan magkakaroon. Sabi daw, ano ba naman benepisyo niya ang yugyugan sa amin? Pagarbon ang pagarbuhan. Pagkatapos kami ganun pa rin. No? Tama ba? Yung iba, narinig ko lang po yan, kaya lilipat po ako sa kabila. So, eto na po, ihatid ko po sa inyo ang isa po na makabuluhan ng programa natin sapagkat yung in-announce ko po last year nung po meron po nandito na tayo po'y magtatayo ng isang foundation. Foundation. Ano ba ang tagal? Mga nasa taas ko. Meron na po tayo ngayong tinatawag na Yugyugan Foundation. Okay. Ano meron sa registered na po sa SEC? Ano po meron doon? Okay. Yung foundation na yun, ang magiging vehicle natin, sasakyan, para sa programa na inisyatibo ninyong lahat at nating lahat. Hindi tayo aasa sa PCA lang. Hindi tayo aasa sa national government. Ito ay pagtutulong-tulungan natin kasama ang mga private sectors. Okay. Halimbawa, pagkaupo po, nagipag-usap po ako sa mga oil leaders. Tinatanong ko, pinatingnan ko sila, ang problema. Siyempre, alam ko kung anong problema ninyo tungkol doon sa presyo. Layers of, okay? Which we hope to resolve sana sa mga darating na taon. So, sa Yugyugan Foundation, meron na po tayong initial na pondo. Saan po kinuha? Yun po yung kinita ng isang taon. Ng isang taon po. Kumita po yung mga nagbebenta. Tama po? 5% po ng kinita ng bawat bayan sa kabuuan pupunta po sa Yugyugan Foundation. Okay? Tapos, nag-donate na po ako. Hindi ko na sasabihin. Kaya babalita na lang ng board po ng foundation. Nag-donate na po ang pamilya ko ng sarili para may pauna po na gagastusin para sa programa. So, yun po, paano ba magkakapondo? Yan po ang focus din namin. Gagawa po ako ng mga activities. Lalapit po ako sa mga pribadong sektor na po pwedeng makatulong para magpalawig ng pondo para po sa programa na i-implement natin. May isa po akong suggestion. Hindi ko ini-endorse. Ang sinabi ko lang kay Doc Lisa, yung mga shared service facility, binibigay na po ng DTI, binibigay na po ng DOST. Huwag na natin saklawan kung kaya nila. Kung talagang hindi kaya, kita natin kailangan, pwede. Pero isa po ang hiningi ko sa kanyang focus. Naalala ko si yung tatay na in-interview na mag-opera. Paano daw siya nakapagpaaral lang na. Hindi po lang po napunta advance, no? So sabi ko sa kanya, kung pwede, mag-focus kayo sa pagpapaaral. At least isa muna. Halimbawa, si tatay, siya ay merong anak. O kaya ako, hindi talaga kaya, paaralin ninyo. Kasi yun yung isa na makakatulong. Tama po ba? So, yung sa kung anong programa, hahayaan ko po ang members and ng board na magkonsulta sa inyo. Tanungin kayo, ano ba ang kulang na sa tingin? Yung pagbabawas ng layer para po tumaas ang presyo ninyo direkta papunta sa oil millers sa aming sa level po natin yun, no? Ang
action ko. Pero itong yung Children Foundation, inaasahan natin na mararamdaman ng mga magliliyo, hindi ganun kalaki, pero may resulta. Mayroong pwedeng iyabang pagdating ng panahon. Wala po itong billions. Hindi po tayo gobyerno. Ito po'y pagsasama-samahan ng mga may mabubuting puso na gustong tulungan po ang mga magliliyo. At ako mismo, ang inyo pong ambassadors. Ako po ang mismo na magkahanap ng mga tao na tutulong po sa inyo. Okay po? Okay. For the meantime, itong araw na ito yung nandito kayong lahat para tayo po'y maglasing. Tama ba? Ha? Ay, di kayo po'y tulog sa sasakyan pag-uwi? Pwede naman Huwag lang iinom yung driver. Batayan yung driver ha. Walang iinom na driver. Okay. Ito kung lahat na nandito, walang umuwi ng hindi ubos. Ay, handa-handa po si Vice Governor. Naghanda po kumain ng madami ng breakfast. At sabi ay siyang mangunguna sa inuman din mamaya. Ay? Okay? Okay. So, maraming salamat sa inyong lahat. Kayo po'y mag-iingat. At basta, hindi ko na nasabi yung mga programa na meron tayo. But I hope umaasa kayo ako na alam ninyo ano ang ginagawa ng Kapitolyo na mga serbisyo na paglalapit po sa inyo, lalo na yung kalusugan. Ang pangarap ko, yung mga taga-Quezon, hindi maramdaman na mahirap siya pagka siya ay may sakit. Ibig sabihin, mahirap ka, punta po kayo sa amin, kami po mag-aalalay sa inyo. Okay? So, yun pangarap ko. So, sa Quezon Province, hindi po pwedeng sabihin, mahirap lang kasi ako, kaya po ako ay ganito, no? At yun po yung pinagsisikapan namin dito sa Kapitolyo. Talaga hindi po kami nagpapahinga, no? Hindi po madali, pero naniniwala po, with the Lord's guidance, yayaman tayo. Sino gusto yumaman? I-claim nyo yan. I-claim nyo yan. Yung ate ko, lagi niya sinasabi, wala kasi akong pera. Sabi ko, anong ate? Kaya hindi ka nagkakapera. Lagi ko sinasabi, wala kang pera. Sabi ko, ate, sabihin mo, may pera ako. Ay narinig yung pera. Lumapit sa kanya. Alam niya na yung ate ko magtitinda sa palengke dyan sa Lucena, di ba? Sabi niya, minakita ng benta. Hinuli pa ng pulis. Hindi pa, ibinali na si Vice ko. Yung alam niyo po, hagulo lang ate ko, 50 kilos na saging ay lumasay po at hinuli. Lumampas po sa pwesto. Sabi ko, wag na mag-iyak. Magkano per kilo? Babayaran ko yung per kilo. Kasi pinapahanap sa akin yung pulis na kumuha. Ay sabi ko, iyaan mo na yung pulis. Sabi ko, ganyan. Hindi mo hanapin yun, hayaan mo na. Lumampas ka daw ganyan. So, sabi ko, babayaran mo na. Maya-maya, nahimas-masan. Okay na din. Sabi niya, ganyan, sa kanya na lang. Bahala na naman ito sa kanya. So, yun po. Yung marami akong pangarap para sa inyo lahat. Ito yung pangarap na na-actionan. Hindi po yung pangarap na nahihibang ako. Okay? Advance Merry Christmas na po sa inyo.